Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless you, nagkita tayo sa araw na ito ng Lunes. At salamat sa opportunity na nakabalik na po tayo sa ating tamang oras. Salamat sa Panginoon dahil noong mga nakalipas na linggo, di ba? Medyo yung oras natin hindi naging konsistente. Opo. Dahil sa nagsimula akong ma-therapy, so nagbago yung oras ko, yung aking katawan medyo kailangan magpahinga. Pero salamat sa Lord dahil nakatulong naman sa atin yung therapy na yun. At yan po ay once a week na therapy kada Martes ng hapon. Salamat sa inyong mga dasal kapatid ha. Opo, at antayin natin ng konti si Apple na maka-join sa atin sa ating broadcast. Medyo isang linggo rin na wala. Di natin nakasama si Apple gawa ng ating pabago-bagong oras. Opo. Salamat sa Lord dahil inayos siya uli yung schedule natin. And Lord willing, dire-diretso na po ito, mga kapatid. Kamusta po yung palaspas kapon sa inyong simbahan? Opo, naging maganda naman yung ating naging pagsalubong, ika nga salubong natin sa Panginoon no. Reenactment. Okay. Tapos na ho yun, nangyari na ho yun. Pero sa atin bilang Katoliko po, inuulit-ulit ho natin yung kasaysayan. No? Yun ang maganda sa simbahan natin. Napakayaman kasi nung simbahan natin pagdating sa mga ganun mga pagbabalik tanaw. Yan. Napaka-importante yan sa ating simbahan at sa ating mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Tumaasa nga po tayo na sana nga ho ay patuloy tayong samahan ng Panginoon sa buong taon na ito. At, malapit na ko yung Hunyo, kalahating taon na at patuloy tayong umasa sa ating Panginoon Diyos. Opo. Sana ho nag-enjoy kayo sa inyong tulog kagabi. Hindi ko alam kung kayo po ay maaga natutulog pagkagabi. Iba sa inyo probably late at night na. At hindi makatulog gawa ng maraming mga sitwasyon. Magkagayon man, importante dyan nagising ho tayo. At sa kada paggising natin, pribilehiyo po yan na muling makita yung galaw ng Diyos sa ating buhay. At sana ho, naging part ng buhay natin yung lagi tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi siya ho yung may akda ng buhay natin. Hindi tayo pwede mag-decide sa sarili natin. Nilo Bonita. Magandang umaga po sa buong pamilya. God bless. At sana nga ho ay naging mabungay ang inyong pagsisimba kahapon. Kasama ang inyong buong pamilya. Time check tayo, alas 5:53. Announcement muna tayo habang inaantay natin si Apple. Opo. Mga kapatid, supportahan niyo po ang YouTube ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Opo, dun yung makikita lahat ng ating reflections mula Lunes hanggang Linggo. Pati yung ating public declaration noong December 3, 2024. Andyan po lahat yan. At yung ilang pirasong pagbabalita natin, dyan din ho nakalagay dyan sa ating YouTube channel. Baka ho itong mamayang gabi, baka ho dyan ako mag-live sa YouTube natin ha. Mamayang gabi, papatulong tayo kay Bro George. Magla-live ako sa YouTube mamayang gabi, mga alas 8 sa ating usapang Katolisismo. Pero naka-StreamYard, para makita yung para ganon. Pag-pray natin na maging successful yan mamayang gabi, yung ating plano na mag-live sa ating YouTube channel. Ayan. Opo. Mga kapatid, kung kayo po ay interesado na tumulong po sa CFD sa Bacolod, meron po kaming Catholic merchandise. Punta kayo doon sa FB page namin. Opo. Doon makita nyo iba't ibang mga items na pwede ho nyong pagpilian and eventually ho ay magagamit ninyo. Iba't ibang klase po yun, mga kapatid. Ate Iya Montejo, magandang umaga po. Salamat sa pag-join sa inyong buong pamilya. God bless.
Pagbati muna sa aking may bahay kay Annalyn, magandang umaga ma, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ganun din yung aking mother dyan sa bahagi ng Rizal, si Mama Elsie, at sa lahat ng aking mga kapatid dyan. Magandang umaga sa inyo, mga tol. Mer S, magandang umaga. God bless, salamat sa pag-join sa ating broadcast, kapatid. At sana po ay maging mabunga ang inyong pakikinig sa ating salita ng Panginoon Diyos maya-maya. Opo. Binabati ko rin yung aking aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop the Most Reverend Patricio Buson, ang bishop po ng Diocese ng Bacolod, at sa lahat ng mga kaparian na kasama niya dyan sa San Sebastian Cathedral. At sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga Pads. Sa kanyang makasamahan na dalawang pari pa, si Father Dobles at si Father Egay. At sa lahat ng mga miyembro dyan sa San Juan Nepomuceno sa Sumag, bahagi ng Bacolod. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Apple. 5:56 na, wala pa si Apple. Okay. Kasi mag-a-angelus tayo, no? Hopefully ay maya-mayang content dyan na si Apple. O, kausap lang natin kanina si Apple eh. Baka may konting technicalities lang ho. Opo. Mga kapatid, ipagdasal nyo ho, no? Yung ating mga ginagawa, yung ating plano na magkaroon tayo ng online na pag-aaral. Exclusive para po ito sa inyo, sa lahat ng mga listeners ng Kabrad nationwide at sa labas ng bansa. Ito ay pag-aaral para siyang para siyang Bible school pero pang layman. Opo. Joseph Anyabiesa, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Ang system natin, once a week lang na pag-aaral, probably every Saturday lang siya. Wala pa tayo na-decide na oras dyan. Ang kada subject po ay 2 oras. At yung meetings or sessions ay 7 beses lang sa isang subject. So medyo fast track ito, mga kapatid. Tignan natin, start tayo ng June, Lord willing. Mag-uusap pa ho kami ng pinal dito kung ipupush natin kasi ito yung pangangailangan. And basically, ang mga tagapagturo nyo ay magagaling sa Catholic Faith Defenders kasi yun po yung trabaho namin. Yun po yung tulong natin sa simbahan na pag-aralan ng doktrina natin, i-share sa inyo ang doktrina at turuan kayo paano depensahan ang doktrinang yan laban sa mga anti-Catholics. Kombinasyon po ng 3 major subjects, ang philosophy, ang theology, at ang apologetics. So sa mga interesadong mag-enroll, mag-aaral later on, mga kapatid, all you have to do is just to prepare yung Xerox copy ng inyong baptismal certificate na kayo'y authentic na Catholic, okay? Ito ay exclusive for Catholic. Pangalawa po ay yung endorsement ng inyong parish priest, no? Ganun ho yan. Tapos syempre, hindi lang ho kayo basta Katoliko, meron kayong ginagawa sa simbahan nyo. May apostolate kayo, ika nga. Kasi ayaw nating basta lang kayo mag-aaral tapos ilagay nyo lang dito sa isip. Ayaw namin yon. Gusto namin, involved ka na sa ministry. May ginagawa ka na. Kasi hindi mo magagamit ito eh. Gusto namin, magamit mo. Pag tinuruan ka namin, magamit mo siya. Kung ano man apostolate mo. Kasi whether you like it or not, may mga talagang mga taong sumisira sa simbahan natin ng Panginoon. At yun nga, kailangan natin magsalita at dumepensa. Hindi mang-away ha, dumepensa tayo. Kasi hindi naman po pwedeng sinisiraan ng simbahan ng Panginoon tapos wala kang gagawin. Hindi naman pwede yun. So, hindi tayo kailangan umatake sa kanila, depensa. Iba yung depensa sa atake. Opo, sila yung umaatake, well, let them. Pero tayo, turuan namin kayo paano depensahan ang aral ng ating Panginoong Yesus. Ate Corazon Gagi, magandang umaga po. God bless. Maraming salamat sa pag-join sa ating broadcast. Tingnan nga na si Apple kung nandito. Oo. Wala pa si Apple Oo. Antayin mo siya ng konti, mga kapatid, 6 na.
Baka nakaligtaan lang ni Apple. Oo. Kasi pagka ito yung huling mga panahon na asikasuhin yung mga bata sa school. Yung aking anak ko, mamaya may practice po sila. May practice na ang alas 10. Opo. Tapos yung recognition, yan, alauna daw. Tapos bukas, meron pa raw gagawin sa school. Belbencio Bondaon, maganda umaga po. Maraming salamat for joining. So, I think we have to start na. Kung si Apple man ay malilit si Apple, bigyan ko pa rin siya ng time to speak. Opo, baka lang talaga nagkaroon lang ng konting aberya. Opo. Sige, alas 6 na. So, tayo po'y magsimula. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin itong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus sa mga aral ng simbahang Katolika. Na sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay araw ng Lunes 14 sa buwan ng Abril 2025. At sa oras na ito tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa opportunity na kami ho ay nag-meet ulit ng mga kapatiran from different places sa Pilipinas. Maraming salamat po sapagkat kayo ay napakabuting Diyos. And we would like to thank you dahil napakabuti nyo, kami po'y nagising. Salamat din kahapon sa experience namin na palaspas na ginawa po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Salamat sa aming mga kaparian na naging masigasig sa pagpapahayag ng mensahe po sa kanilang homily. Maraming salamat po dahil kayo mabuting Diyos at umaasa kami na sasamahan nyo kami sa mga oras na ito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishop sa Pilipinas, sa lahat ng mga kaparian natin, sa lahat ng mga diakono, mga permanent deacons, maraming salamat. God bless. At sa inyong lahat, mga kapatid, maraming salamat for joining. Alright, diretso na ako sa ating Gospel of the Day. Pagkatapos nito, second segment natin, pag-usapan natin yung latest development sa ating education system. Kada Lunes ho kasi ay usapang edukasyon ho tayo. Alvin Bahan, magandang umaga bro. Salamat for joining sa ating broadcast. Alright, basahin ko sa Tagalog. Tayo po ay nasa John chapter 12. Okay, may sinabi si Joseph Anyabiesa. Pasar ako sa pagka-apostolado kasi nasa Sacred Heart po ako, kaso lang sa English. English po ay ako sabit. Gusto ko sana pa-enroll. Sige, gawa natin ang paraan niyang Brad kasi importante naman sa atin yung willingness na matuto. Hindi naman natin ipagkakait yan sa katulad mo na gustong mag-aral. Porket hindi masyado sa English, hindi pwede. Pwede naman. Oo. Kung kaya mo mag-Tagalog at basta may tutulong sa'yo, importante.
Pag-usapan natin yan, kapatid. Huwag kang mag-alala. Mas gusto ko yung yung gusto mag-aral kaysa yung ayaw. Oo. Alalayan ka namin dyan. Pastor Jerry Andigan, magandang umaga, Pastor, ha? God bless sa buong pamilya. Ay po yung mga tropa natin yan, eh. Oo. Okay. John chapter 12 tayo sa ating Gospel of the Day. 1 to 11, ho. Sabi sa Tagalog, 6 na araw bago dumating ang pista ng paglampas ng anghel, pumunta si Jesus sa Betania, kung saan nakatira si Lazarus na muli niyang binuhay. Kaya naganda sila roon ng hapunan para kay Jesus. Si Lazarus ay isa sa kasalo ni Jesus sa pagkain. Si Marta ang nagsilbi sa kanila. Kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paa ni Jesus at pinunasa ng kanyang buhok. At tumalimuyak ang pabango sa buong bahay. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus at naroon ay si Judas Iscariote na magtatraidor sa kanya. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi na lang yan pinagbili at ibigay sa may hirap ang pera? Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga may hirap, kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Pero sinabi ni Jesus, hayaan mo siya, ibinuhos na niya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Lagi niyong nakakasama ang mga mahirap, pero ako'y hindi niyo laging makakasama. Mga kapatid, pansinin niyo, dito sa pagsulat ni Apostle John, si Luke, inuna niya yung palaspas, yung triumphant entry ng Panginoon sa Jerusalem. Pero dito kay John, medyo nahuli. Kasi ang sequence dito sa John chapter 12, yung binuhusan ng pabango si Jesus ni Maria. Maraming Maria po sa Bible, ha, mga kapatid. Tapos yan, yung planong pagpatay kay Lazarus. Tapos pangatlo pa lang yung ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos noon, may mga Grego naghanap kay Jesus. Tapos ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang kamatayan sa kanyang mga alagad. Pagkatapos noon, ayaw maniwala ng mga Hudyo kay Jesus. Tapos ang sabi ng Panginoon, okay, hindi naman ako hahatol sa inyo, ayaw nyo makinig, pero ang hahatol sa inyo later on, yung salita ko. Sabi doon sa huling bahagi, sa talata 44 hanggang talatang 50. Diyan po sa 50 verses na yan ng chapter 12 ng John, yan po yung nangyari, mga kapatid. Pero pag-uusapan lang natin ngayon ay yung binuhusan ng pabango si Jesus. At ang sabi diyan bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Grabe, no? So, sino yung mga tauhan dito? Makita natin si Lazarus, si Jesus, si Mary, si Marta. Michael Acohedo, magandang umaga, bro. Salamat sa pag-join. So, bago dumating yung pista ng paglagpas ng anghel, yung Passover. Ang kwento niyan doon sa Old Testament, mga kapatid, di ba sabi ng Lord, sige, lagyan nyo yung hamba ng bahay nyo ng dugo. Okay? Lagyan nyo ng hamba ng dugo yan para pag dumating yung anghel na pumapatay, lalagpasan yung bahay nyo. Yun po yung Passover. Lumagpas. Dito sa Tagalog salin ay pista ng paglampas ng anghel. Anghel na pumapatay. Opo. Okay. Wala na po yan sa panahon natin yung anghel na pumapatay. Ang kumukuha ng buhay si Jesus. Hindi po yung anghel. Okay, isa-isayin natin ito, mga kapatid, yung talatang ito. Ang lugar ay Betania, siyempre kasama si Jesus sa eksena. So makita natin dito, mga kapatid, si Jesus ay meron siyang small community. Siya ay close dito sa magkakapatid na si Lazarus, si Martha, si Mary at taga Bethany ito. So pumasyal pa siya. John chapter 11, binuhay niya ito eh. Patay na to si Lazarus, best friend niya to. Actually, friend niya lahat ito, yung magkakapatid. Patay na, binuhay ng Panginoon Diyos. As sa chapter 12, nagpunta si Jesus, nandun siya doon sa bahay. Okay?
Nandun siya sa bahay. Ang eksena nito sa bahay. So imaginein mo, sa oras na to, nasa bahay. Nandun si Jesus, si Lazarus na kanyang binuhay, na tropa niya, barkada niya, at yung dalawang kapatid niya, si Maria saka si Marta. So maghahapunan, so natural, maghahanda po. At si Lazarus po yung kasalo ni Jesus sa pagkain. At doon sa eksena na yon, kumuha si Maria ng kalahating litro ng purong pabango na gawa sa halamang nardo. Mamahalin po yon. At ang eksena ko, binuhusan niya ang Panginoon Diyos ng mamahaling pabango na ito. Saan po niya binuhusan ng Panginoon Diyos? Sa paa. At pinunasan ng kanyang buhok. Imagine nyo ha, si Maria ang kumuha ng pabango, mamahalin po ito, ibinuhos niya sa paa ng ating Panginoon. At yung kanyang buhok, probably mahaba yan, syempre. Kasi kung maikli yan, katulad ni Brad Calix ang buhok, hindi aabot yan doon. Sa paa. Di ba? Mahaba ang buhok niyan. Imagine niyo. Pinunasan ng kanyang buhok. At ang sabi ni John na siya nagdanarate ng kwento at humalimuyak ang pabango sa buong bahay. Now, imaginein mo, isa ka sa nandun. Imaginein mo lang na nandun ka. And probably nasa labas tayo. Siyempre, mamahaling pabango yan eh. Hindi yan cologne. Di ba? Perfume. Iba yung cologne sa perfume. Ang cologne, pansamantala lang ho yan. Ang perfume, maski na nakatulog ka na, nandyan pa rin yan sa katawan mo o sa damit mo. Mas matagal yung perfume kumpara sa cologne. Ha? Okay. Kumalimuyak. Kasama rin doon sa eksena si Judas. Pasinin mo ha. Kasama ni Jesus si Judas Iscariot. Noong mga panahon na yon. At ang sabi ni John na siyang magtatraidor sa kanya. O pasinin mo yung ginawa nitong disipulo nito ng Panginoon. Sinabi ni Judas, 1 taon na sweldo ang halaga ng pabangong yan. Bakit hindi nilang yan ipinagbili? Ingetero talaga itong mamang to eh. At ibigay sa may hirap ang pera. Parang politician ah. Pasinin nyo, 1 taon na sweldo ang halaga niya na. Sabi niya gano'n. Ba't hindi nilang yan ipinagbili at ibinigay sa may hirap ang pera? Tamang concern eh. No? Basta mo ba? Kaya nasabi ni ng narrator natin. Nasabi ng narrator natin. Sinabi niya ito, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga mahihirap, sabi ni John. Kundi dahil isa siyang magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niya itong kinukupitan. Makapatid, una gusto kong bigyan pansin natin dito si Jesus. He is into relationship. Okay? Hindi siya tipong tao na mapag-isa. Baga, hindi siya pwede mabuhay mag-isa bilang tao. Hindi siya introvert. Ika nga. Kasi ang introvert ano yan eh. Gusto niya siya lang. Gusto niya, basta nagiging maayos ang buhay niya pag wala siya masyadong kasama. Baga may sariling mundo yung introvert. Pero hindi introvert si Jesus eh. Extrovert eh. Sabihin, may mga tropa siya eh. Hindi sobrang dami, pero nag-enjoy siya. Mahalaga sa kanya yung relasyon. Oo. Anong klase po ba tayong Tayo po ba'y pala kaibigan? No, ako'y bata-bata pa mga kapatid. Mahilig ako makipagkaibigan. Although hindi kami masyadong sinanay ng aming mga magulang na
parang ano, mga tropa-tropa. O kasi yung panahon ko, medyo mga magulang, dito lang kayo. Ano kayong lalabas? Mga ganun sa panahon ko Opo. Medyo mahigpit, opo. Pero natutunan ko na makipagkaibigan. Siyempre, maingat lang din po ako. Nung bata-bata pa ako, talaga marami akong kaibigan. Kaya nga lang, na-involve ako sa fraternity. Opo. Na-involve ako sa fraternity. Mga ibang kaibigan. Bro Edremel Luberas Maribo, salamat sa pag-join, bro. Ate Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, maraming salamat po sa pag-join. Pero nung napansin ko, nung ako'y nagkakaedad na, especially nung pumalo ako ng 50 anyos. 54 na ako Magpi-55 na ako sa December. Ilang taon na lang po senior na ako. Okay. Napansin ko, kumakalas na ako sa malalaking grupo. Parang gusto ko na tahimik ang paligid ko. Yung umabot ako ng 50 anyos. So, 4 na taon na ako na medyo suplado. Gusto ko na tahimik. Tapos yung mga anak ko na 16 years old yung panganay ko ngayon at 15 anyos yung naghaharutan. Nainis ako. Sabi ko, umalis nga kayo sa harapan ko. Huwag nga kayo dyan magulo. Umalis nga kayo dyan. Naano ko, ganun na ako ngayon yung edad ko na to. Gusto ko na ako na lang. Kaya siguro separate yung tulugan ko. Nandito ako sa taas. May sarili ako mundo rito sa taas. Ito yung studio ko. Dito ako natutulog. Nandito gamit ko lahat. Bumababa lang ako dun sa mama niya at sa mga bata pag kailangan kong bumaba. Pero kay Jesus hindi. Mga kapatid, si Jesus ay extrovert yan siya. Maano siya sa tao. Hindi siya takot, di ba? Lagi yan nasa templo daming tao sa templo. May crowd di ba? Sinusugod nga siya ng mga tao. Naging popular siya. So mga kapatid, kailangan natin maging friendly tayo. At sa buhay natin, di maiwasan. Among friends, may mga maraming klaseng kaibigan, di ba? Merong talagang kaibigan lang, pa ganun-ganun lang, pa nakikita kayo sa labas. Okay. Pero may mga best friend, okay. May mga close friend. Pag sinabi mong close friend, talagang baga kayo lang nagkakaintindihan. Ako sa edad ko na to, ilang piraso lang ho yung yung close to my heart. Kung magkukwento ako ng tungkol sa sarili ko. Tungkol sa sarili ko at sa pamilya ko. Konti lang ho yung tao na trusted ko. Hindi ko masyadong in-expose ang sarili ko sa maraming tao. Kasi napaka-private kong tao. Hindi ako politician na tipo Hindi. Napaka-pribado kong tao Pag hindi mo ako kilala, suplado tingin mo sa akin. Kasi sa aura ng mukha ko, suplado daw ako Oo. Hindi mo kasi ako kilala. Pero kung kilala mo yung pagkabata ko, tumatawa rin po ako. Opo. Oo. Tumatawa ako kasama yung mga tropa ko. Pero meron akong mga friend na katulad ng aking desisyon nung magkatoliko ako. Mga ilang pirasong kaibigan sa Pilipinas na tinanggap yung aking desisyon. At masasabi ko na yun talaga yung mga tao na ano man ang mangyari, hindi ka iiwan sa ere. Yun ang tunay na kaibigan ni Brad Calix. Marami nang nagpapalo kay Brad Calix ngayon. Maraming dati nung pastor pa ako, ang pinakamataas kong views 75 kapag Biyernes pa. Kasi may invited guest ako na pastor. Pero nung magkatoliko ko, nakita ko dumami yung viewers at puro katoliko.
At ang majority ng mga listeners ay coming from Visayas region. May mangilan-ngilan sa labas ng bansa, sa Maynila at dito sa Negros. Ang point mga kapatid, si Jesus, ano siya, pro-relationship. Yung kanyang relationship dito sa magkakapatid kay Lazarus, kay Mary, kay Martha. Kailangan mo ng grupo. Kasi mahirap ka mabuhay mag-isa. Pag may kailangan ka, may pagkakataon na dapat may tatakbuhan ka. Napakahirap yung sitwasyon na gipit ka, wala kang matakbuhan. At ang tunay na kaibigan, hindi ka iniiwan sa ere. Ano man ang mangyari sa'yo, tanggap nila yung pagkatao mo, yung ugali mo, yung personality mo, yung behavior mo. Of course, hindi naman overnight na babago yung behavior, di ba? Yung mga weaknesses natin. Pero ano't ano pa man ang mangyari, mapapansin mo yung kababata mo. Di ba? Mas naiintindihan ka niyan kumpara yung naging kaibigan mo sa trabaho. Di ba? Yung kapatid mo, di ba? Mas kilalang kilala ka, mas naiintindihan ka, although hindi lahat ng magkakapatid close. Pero ang point ni Brad Galik, sa tulad ni Jesus, he is pro-relationship. Meron siyang small community. Meron siyang 12 alagad. Small community. Pero yung essence ng community, napaka-importante. Pangalawa, mga kapatid, dito, gusto kong puntuhan dito, yung naging asal ni Judas Iscariot. Huwag natin tularan tong mama na to. Ulitin ko sa inyo, hindi nagkamali si Jesus nang pinili niya si Judas Iscariot na maging kasama niya sa grupo. Bakit? Kasi siya ang kukumpleto sa kwento. Hindi ba? Imaginein mo wala sa hindi kasama si Judas Iscariot sa eksena. Anong kwenta ng sufferings ni Jesus? Walang pako sa krus kung wala sa eksena si Judas Iscariot. Ako tingin ko dyan bilang dating pastor at ngayon at layman ng Catholic Church at Catholic Faith Defender sa Diocese ng Bacolod. Ang tingin ko dyan, napaka-vital ang role ni Judas Iscariot. On the one hand, makapatid, negative eh. Di ba? Sa isang banda, itong si negative, magnanakaw ito eh. Treasurer ito ng grupo eh. Ang sabi rito ni Jan eh, kumukupit. Magandang Jermelyn Honasan, Junior Coronel. Salamat sa pag-join. Kamusta tayo mga kapatid? Sabi rito, sinabi niya yun, di ba? Oh, bakit naman inaaksayan nyo yan? Yun yung kanyang banat dun sa eksena eh. 1 taong sweldo yan ha. Bakit inaksaya yan? Sana binenta yan para itulong sa may hirap. Pa-effect din tong mama na to eh, no? Pa-effect din ito eh. Ang sabi ni Jan, wala talaga siyang concern sa may hirap. Binulgar siya ni Jan. Magnanakaw kasi siya. Magta-traitor siya sa Panginoon sa mga naunang talata binanggit. Magnanakaw kasi siya. At siya yung treasurer. Now, I'm not saying kapag ka-treasurer ka sa PTA, magnanakaw ka. I'm not saying kapag ka ikaw ay nasa gobyerno, magnanakaw ka. Although marami magnanakaw sa gobyerno. Sa simbahan nga rin ho, di ba? Pantakin mo. Binenta nga niyang Panginoon Diyos 30 pieces of silver. Barya-barya. Ang tingin niya kay Jesus, barya lang. Silver eh. Binenta niya ng silver, 30 pieces, si Jesus. Nakipagsabuatan siya sa mga high priest. Mga kapatid,
Kamusta po tayo? Tayo po ba ay parang si Judas din? Traitor tayo sa relasyon natin? Mahirap yan sa pag-aasawa. Huwag ka kumukuha ng wallet ng mister mo. Hindi ka nagpapaalam. Hindi, Brad Calix, hindi naman niya nag-i-entrega ng sweldo kaya ninanakaw ko yung wallet niyan. Saan siya dinadala ang sweldo niya Pagdating sa bahay, lasing na lasing pa. Ang gagawin ko dyan? Mga anak ko, nag-aaral yan. Wala man akong trabaho. Kaya nakawin ko yung wallet niya. Kaya nag-aaway kami madalas. Kaya nga, kausapin mo na lang. Pagka naglalasing yan, nakatoliko, pagtulog yan, i-pray over mo yan. Yan ang pwedeng gawin mo dyan. Kausapin mo na maayos. Huwag mong pagkagalitan sa harapan ng tropa yan kasi hindi maganda yan. Huwag mo ipapahiya ang lalaki sa harap ng tropa. Mali yan, ha? Mali yan. Huwag mong gawin yan. Gusto mong tumagal relasyon nyo? Hindi respeto mo yung asawa mo, maski na ganun yan. Kasalanan mo rin yan kasi nag-asawa ka ng ganyan, di ba? Who's to blame? Nobody. Nobody but you. Okay. Oh. Mga kapatid, pinag-uusapan dyan yung tunay na Are we a good steward? No, ako po pastor pa. Pinapractice namin ng 10%. Practice po namin yan. Wala kaming problema dyan mga Protestant evangelical. I'd like to say this. As I observe, mas generous ang Protestant at evangelical kumpara sa Katoliko. Hindi kami nagbibigay ng barya. Barya? Simbahan, bibigay ka. Kaya sa Panginoon yun. Barya? If you are earning 50, 100,000, 30,000, you know what is 10%? Tinuturuan lang namin yung mga kapatid, sinasauli lang ninyo ang hindi para sa inyo. Yun ang turo namin. Pero hindi kami katulad ng iba na garapal na utang mo yung 10% pag hindi ka nagbigay. Although may mga pastor na gumagawa niyan na nagsisilbing utang sa miyembro nila. Kasi alam nila kung sinong professional Kwentada na nila yan Pero sa amin hindi kami ganun. Tinuro namin sa mga miyembro and we just let them do yung sinasabi ng salita ng Diyos. At alam nila kung saan napupunta yan. Transparent kami sa simbahan. Okay? Transparent kami kung saan napupunta yan. Kaya masyado kami disiplinado pagdating dyan. Sa Catholic Church, walang ganyan. Walang ganyan. Yan ang pwede ko sabihin. Walang ganyan. Medyo nakakaya sa isang banda gawa ng if you are earning for so many investment ka tapos barya pag Sunday. Hindi kailangan ng Lord yun actually, pero kailangan yun sa gawain ng Panginoon Diyos. At ganoon namin minumulat ang miyembro. Kaya kami meron nun. Pero ang point dito, mga kapatid, itong si Judas, hindi siya good steward Nagnanakaw po siya. Kinukupitan niya Bro Levi Posadas, magandang umaga. Kinukupitan niya Masabihan ka na magnanakaw, maganda sa pakiramdam. Siyempre hindi, negative kasi yan Mahirap yan. Now, hindi naman natin sinasabi lahat ng mga umahawak ng pera, mga magnanakaw. Hindi ho. It could happen. Even sa loob ng simbahang Katoliko. Now, hindi natin sinasabi lahat ng mga kumahawak ng treasurer dyan sa parokya nyo magnanakaw. Hindi ho. It could happen. Lalo na kapag hindi naging maingat ang bishop, hindi naging maingat ang mga kaparian natin. Di ba? Sa parokya namin, napansin ko, naka-itemize sa napunta yung pera. Ilan yung nakikita doon sa board sa labas. May transparency. Importante yun Di ba nagdo-donate ka bilang Katoliko?
At yung donation mo, sinasabi mo kung para saan yon, di ba? Para saan yon? Nagbigay ka ng 100,000, para pagpagawa ng simbahan nyo, tapos nakita mo hindi nagawa yung project. Ano mararamdaman mo? Tutulong ka pa ba? Hindi. Bakit ka hindi tutulong na? Kasi wala naman eh. Di ba nakita mo yung project, may project yung simbahan, tapos nag-abot ka, pinaghirapan mo. Tapos hindi naman nakita dun sa tutulong ka pa ba? Siyempre isipin mo, hindi ka magsasalita sa kanila, pero at the back of your mind, sabi mo, man to mga taong to. Hindi ka nagaganahan tumulong kasi hindi mo nakita eh. Nagre-raise kayo ng funds para sa ganitong project tapos walang nakita sa parokya ng project na yon. Tapos nung mabalitaan mo pa 10 kayong nagbigay, nag-donate. Sobra-sobra na sa pambili na yon, sa pagpagawa na yon. Tapos walang nakita. Ano yan, parang sa gobyerno lang? Na maganda pa yung maganda pa yung kalsada, babaklasin nila yung kalsada para makadiskarte sila ng pera. Sa simbahan ba pwede mangyari sa parokya? Yes. Hindi lang yan sa mga protestante at evangelical, even sa simbahang katoliko. Kaya kung di tayo maging maingat mga kapatid, medyo may problema tayo dyan. Importante yan mga kapatid, huwag natin gayahin si Judas Iscariot. Akala mo may malasakit sa may hirap, wala naman pala. In-expose siya ni John. Magdanakaw kasi yan eh. Magdanakaw kasi yan, saka yan, treasurer yan. Ba naman yan? Opo. Ngayon, ang sabi ng Lord, hayaan mo siya. Pagka sa panahon natin, siguro kung ikaw maalibadbarang ka rin sa ugali nito ni Judas Iscariot hindi ba alam ni Lord yung ugali at pagkatao nito? Alam niya. Di ba niya alam na magtatry doon siya nito at ibebente siya ng 30 pieces of silver na makipagsabuatan to sa high priest later on? Alam niya. Alam niya pala, ba't kinuha niya pa yan? Ba't niya pa pinili yan bilang isa sa mga 12 alagad niya? Ulitin ko sa inyo, malaki ang papel ni Judas Iscariot sa kwento. Kontrabida siya. Pinakamasama siya sa lahat ng mga alagad. Ngayon, sasabihin mo, nagkamali si Jesus, sinama siya. Hindi pwede magkamali si Jesus sa kanyang desisyon na piliin si Judas Iscariot. Para sa isang pelikula, walang kwenta ang anumang pelikula ni Fernando Poe Jr. kung walang kontrabida na sila Paquito Diaz. Inabot mo ba yan, Brad, sis? Tatakbo ba ang pelikula ni FPJ kung wala itong mga kontrabida na ito? Yun ang nagpapasarap ng kwento eh. Inaabangan mo yun eh. Di ba ang bida, binabugbog muna sa una yan, minamaltrato, pero sa dulo, siya pa rin ang bida. Kaya nga bida eh. Ang direktor ng kwento, ang God the Father, mga kapatid. Lenten season na tayo ngayon, itong week na to. May Huwebes Santo tayo, Biyernes Santo, Black Saturday, at next Sunday, selebrasyon natin ang pagkabuhay na magbuli ng Panginoon. Ulitin ko sa inyo, hindi taon-taon namamatay si Jesus. Walang ganyan turo sa simbahang katoliko. Hindi totoo, chismis lang yan, na namamatay daw si Kristo ayon sa paniwala ng katoliko taon-taon. Chismis. Read my lips. Chismis lang. Fake news. Ang totoo, we just celebrate it. History na yan, pero mahalaga sa katoliko yan, na binabalik-balikan natin yung essence ng Holy Week. Ito, Lunes pala ngayon, mga kapatid. Sabi ng Lord, mo siya. Ibinuhos siya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa akin libing. Yun ba yung nasa mind ni Maria nang binuhusan niya ng pabango si Jesus sa kanyang paa? Alam ba ni Maria, yung magkakapatid, na yun ang mangyayari sa Panginoon? O
nagulat mismo itong magkakapatid na ito sa sinabi ng Panginoon, hayaan mo siya. Ibinuhos niya ito sa katawan ko bilang paghahanda sa akin libing. Eh dito katawan pa nga binabanggit eh. Sabi kanina doon sa may bandang paalang. Pero ito, kasama ang katawan bilang paghahanda sa kanyang libing. Wow. Mga kapatid, yung ginawa ni Maria, ano tingin mo? Ininsulto niya ba si Jesus nung gawin niya yon? Na binuhusan niya ng mamahaling perfume si Jesus? Sabi ng Lord, ginawa na yan sa paghahanda sa aking pagdilibing. Sa kultura ho nila, sa mga Hudyo, kapag ka namamatay, parang wala namang imbalsamo na katulad sa Pilipinas eh. Eh noon, nililinisan ng katawan, tapos nilalagyan ng pabango ang buong katawan, tapos binabalot ng white linen cloth. Kita mo yung mami, di ba? Ganun yun eh. Pero bago gawin yun, may mga inihahanda silang spices. Kaya nga yung grupo ng mga kababaihan, di ba ginawa nila yun? Nung kinuha na yung katawan ng Panginoon Diyos doon sa krus, di ba? Inayos ng mga babae yun bago yun inihiga doon sa sa tumbe. Di ho ba? Opo. Ang sabi ng Lord sa uling talata, lagi niyong nakasama ang mga mahirap, pero ako hindi niyo lagi makasama. Ang sinasabi ba ng talatang ito ay anti-poor ba si Jesus? No. Ang sinasabi lang ng Lord, laging nandyan ang mahirap. Sa panahon pa ng Panginoon Diyos, binabanggit niya. Importante sa mga Hudyo na nagkakaroon sila ng almsgiving. Tayo mga Katoliko, importante sa atin yan na tayo ay naghahanap ng paraan para mag-abuloy sa mga mahihirap na tao. Paglabas mo ng simbahan sa misa, di ba? May mga nandyan na mamalimos. Na nagbibigay tayo, hindi para magpakita ang lang. Ginagawa talaga natin yon kasi naniniwala tayo na kinakailangan natin silang asikasuhin. At ang Katoliko sa Pilipinas and worldwide, pro-poor tayo. Hindi tayo pro-rich, pro-poor. Meron tayong pakialam sa kanila, kaya nga tama Katoliko, meron tayong Boys Town eh. Meron tayong mga institusyon na nangangalaga dyan sa mga mahihirap. Hindi natin sila pinababayaan. Hindi po anti-poor si Jesus. Ang point niya lang, lagi niyong kasama yung mahirap, pero ako, hindi niyo ako laging makakasama. Kasi nga, malapit na siya ng dakpin eh. Ibebenta siya ni Judas Iscariot eh. Itatatwa siya ng 3 beses ni Simon Peter. At yung mga disciples, magkakanya-kanyang takbo doon sa Mount of Olives. Hindi ba't nangyari yun? Alam ni Jesus yung mangyayari. Mga kapatid, magsasuffer na po siya. Ano ngayon to, Brad Calix? Ang point natin, kailangan natin ng small community. Katulad ni Jesus. Na i-build natin yung community na yan. Of course, number 1 niya yung pamilya kasi community. Pero liban dyan, meron tayong simbahan, community tayo. Although malalaki yung mga membership natin sa simbahan. At ayon sa balita, maraming protestante at evangelical ang bumabalik na sa Katoliko ayon sa balita. Bumabalik na sila sa Katoliko. Kahapon lang may nakita ko sa isang sikat na mall sa Bacolod. Nag-aaral po siya sa Bible School, nagtapos siya. Tapos nagkwentuhan kami, bro, saan ka na ngayon? Sabi ko sa kanya, alam mo na ba yung nangyari sa akin? Wala siyang idea. Sabi niya, nasa Cebu ako, pastor eh. Hindi ko alam nangyari siya, nasa Cebu na ako nakatira eh. Excuse, nandito ka ngayon, may trabaho lang. Sabi ko, kamusta na? Tsaka nagsisimba, sabi ko sa kanya.
Ano kasi, yung amo ko kasi, Katoliko eh. Sa Katoliko sisimba. Sabi niya gano'n. Tapos binanggit niya pa, nag-Holy Communion ako eh. Tapos sabi ko sa kanya, di ba graduate ka ng Bible School? Alam mo, sagot niya sa akin, nag-aral lang naman ako sa Bible School para madagdagan yung kaalaman ko eh. Pero Katoliko ako. Wow. Community, mga kapatid. Community tayo. Kaya nga, bilang komunidad, mahalaga sa community, merong trust, merong understanding, merong forgiveness. Yan po yung importante dyan. Pag wala yung mga components na yan, magigiba tayo bilang community. Pag walang tiwala dyan, puro tayo, parang hudas tayo lahat. Hindi tayo tatagal. Maniwala ka. Hindi tayo tatagal. Etong community natin na iniingatan natin na simbahan ng Panginoong Yesus, although naniniwala ako na maski na anong giba ang gawin ng Diablo dyan at may mga nag-i-infiltrate dyan sa simbahan ng Panginoon Diyos. Now listen to this. Infiltrated na ang simbahang Katoliko ng ibang mga grupo. Infiltrated na. Di ba? May mga nakakasama tayo dyan na hindi talaga sa atin. Na nag-i-spy lang sa atin. Nagjo-join, nag-i-spy lang. Ayaw, hindi tayo spy, mga kapatid. Tayo ay totoong kasama dyan. At kung totoo kang kasama dyan sa grupo na yan, sa community na yan, iingatan mo yung grupo. Iingatan mo ang grupo. Mamahalin mo ang grupo. Magmamalasakit ka sa grupo. Hindi lang tayo puro dasal. Gumagawa tayo ng paraan para makatulong sa iba. Sa abot na ating makakaya. And salamat sa Panginoon sa mga kapatid na may ganong pusong tumulong sa iba. Community tayo, mga kapatid. Huwag tayo maging hudas. Maging unfaithful tayo sa ating finances. Mga kapatid, ingatan po natin yan. Maaari tayong masira ang ating pamilya, ang ating karir, ang ating sarili, ang ating testimony sa iba. Masisira po pag hindi tayo marunong sa finances. Apo. Yung kaninang medyo practical application natin, ha? Kung ugali mo na asawa na hindi mo nire-respeto asawa mo, kinukupitan mo. Huwag ganon. Kausapin mo mister mo, ha? Kausapin mo na maayos. Huwag mo siya kausapin pag siya nakainom lasing. Huwag. Pag matino siya, kausapin mo. Heart to heart. Ano mo sa kanya, latag mo sa kanya yung concern sa bahay. Yun ang tama. Huwag mo siyang gawa ng hindi maganda. So, kausapin mo, pagdasal mo, pray over mo, pagtulog siya. Lasing na lasing siya, di ba? Inuna niya barkada niya. Yung kanya sweldo, kalahati, pinang beer house niya na siguro. Nangyayari ba yan, Brad Cali? So, naman, sa Katoliko pa. Sa Katoliko pa? Oo, marami yan. Pray over mo. Lord, bahala ka na sa mister ko na to. Ang daming kalokohan to, Lord. Kayo babago sa kanya. Pray over mo na. Di masama yan. No. Kausapin mo na maayos. Huwag tayo gumaya kay Judas na iba yung kanyang motibo. Dapat okay yung motibo natin. At magkaroon tayo ng tunay na malasakit. So, yung huling bagay na binanggit ng Panginoon Diyos, andyan lang yung mahirap sa tabi-tabi, pero ako, minsan nyo lang ako makasama. Totoo naman yun. Pinatay ang Panginoon at the age of 33. 3 taon lang siyang nagministeryo kasama nung 12. 3 taon lang. Pinatay siya. Sinadya po siyang patayin ng mga inggitero, ng mga religious leaders, high priest, pariseo, eskriba. Magkakasabwat sila eh. Kasabwat pa yung alagad niyang isa na si Judas Iscariot. Kasama sa kwento yan, kapatid. Hindi pwedeng tanggalin sa kwento. Hindi maganda ang kalalabasan pag tinanggal mo si Judas sa kwento. Kasama siya sa kwento. Mga kapatid,
Samahan nawa tayo ng Lord sa maghapong ito. As we prepare ourselves sa Lenten season, Lunes pa lang ngayon, pero pagpapalapit niya yung Huwebes, Biyernes Santo, wag mo na tayong kumain yung mga hindi dapat kainin. Oh. Ano lang naman yan eh. Sunday pwede na. Oh. May mga dapat tayong i-abstain sa mga nakagawian natin kainin bilang Katoliko, mga kapatid. Alright? I'd like to challenge you, fellow Catholics, stay tayo sa Panginoon. Ayusin natin yung pamilya natin. Subukan natin sa biyaya ng Diyos mabuhay na may kabanalan. Yun ang kulang sa atin. Oh. Matakot tayo sa Diyos, lumayo tayo sa kasalanan. Tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Right? At itong Semana Santa, mga kapatid, sagrado to sa atin. Kaya let us all observe. Huwag natin itong biro. Huwag natin biruin yung Semana Santa, ha? Yung kahapon ginawa natin sa ating mga simbahan, yung palaspas, importante yun. Importante po yun. Para bang ang essence nun, sinasalubong mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Katoliko. Kaya lang yung reality, yung mga taong welcome si Jesus sa Jerusalem, ay yun din yung mga tao na nagsabi na ipako siya sa krus later on. Right, dako tayo sa ating second segment, mga kapatid. Saan ba yun? Okay, usapang edukasyon tayo pagka Lunes. I-share ko lang to bago tayo magpaalam, no? Ayon po rito sa Department of Education, sa kanilang website, meron pong mahalaga na pinalapas na artikulo. Na sabi niya sa Wikang Banyaga, New Teacher Licensure Policy seen to boost DepEd workforce, improve quality of instruction. Opo, yan po yung balita ng DepEd. Yan po yung may kinalaman doon sa pangitain ng bagong Pilipinas under sa leadership ni Bongbong Marcos Jr., ang ating presidente. Yan po yung pinagsusumikapan ng Department of Education o DepEd na palakasin po ang teaching force o workforce ng DepEd sa kabuuan at magkaroon daw po ng improvement doon sa kalidad ng classroom instruction. Hindi ko alam kung sumasang-ayon kayo ng mga parents na may problema tayo sa quality ng education sa bansa. Especially po yung senior high, yung grade 11 and 12. May mga reklamo yung mga estudyante na bihira lang pumapasok yung kanilang mga teacher. Probably palibhasa, hindi sila talaga mga education major. Hindi talaga sila by heart na tinapos nila ang edukasyon. Ay iba sa kanila ay graduate na accountancy, engineering, kumuha lang ng konting unit sa education. Di ba? Nagturo sila dyan sa grade 11 and 12. Tapos magbabagsak sila ng estudyante. Wala silang puso sa pagtuturo. Kaya ako tatanungin nyo, dapat lang i-abolish yang ano na yan, 11 and 12 na yan kasi walang kwenta yan para sa akin. Na-accelan tayo ng panahon, pera dyan at yung mga teacher dyan. Sa tingin ko ito personal ko lang naman na obserbasyon yan. Hindi sila ganun kaseryoso. Kasi nga hindi naman talaga sila mga legit na guro. Meaning, hindi naman yan nila eh. Ang expertise nila hindi yan. Opo. Kaya wag na kayo magtaka kung hindi masyadong natututo yung mga anak nyo dyan. Kinakausap ko nga yung anak kong panganay, kamusta ang mga teacher nyo dyan? Kamusta ba? May mga values ba yung teacher dyan sa grade 11 and 12? Kasi nanay ko teacher eh. Mahalaga sa akin yung quality ng education. Hindi ako ganun kagaling na estudyante. Average student ako, pero mahalaga sa akin, yung mga nagtuturo, may quality naman dapat, di ba?
may puso na mga teacher. Andiyan pa ba kayo? O magkape-kape muna kayo mga kapatid. Kasi pinag-uusapan natin to, mahalaga na to rito. Edukasyon to pinag-uusapan natin eh. At ako po ay gigil na gigil sa mga hindi seryoso na mga nagtuturo. Bakit ka nagigigil, Brad Calix? Eh paano sinusweldohan sila ng gobyerno? Mga Brad, mga sis? Tas wala silang puso na magturo sa mga estudyante? Papasok sila nung gusto nila, pag trip lang nila? Hindi nila alalayan ng mga estudyante nila, magbibigay ng instructions na hindi maliwanag. Tapos mag-aasta sila na ka-level nila yung estudyante na gets kagad nila yung instructions. Anong klase yung mga teacher to? Hindi ko nila lahat, pero may mga ganyan eh. Hindi nila naintindihan yung kanilang pagtuturo na yun pala ay sagrado. Pag sinabi ko sagrado, dapat siniseryoso yun. Bakit? Molder sila ng brains, ng minds ng mga estudyante natin, ng mga anak natin. Pantakin mo yun, sila pala humuhubog ng ating ng kaisipan ng mga estudyante natin. Tapos wala silang values, number one, wala silang pagpapahalaga sa panahon. Baliwala yung tinuturo nila. Some of them hindi nga, wala na nga atang wala nang preparation doon sa kanilang ituturo eh. Hindi naman education graduate. Hindi nga probably board passer. Tapos aasta sa estudyante na gano'n, kaya nagigigil po ako eh. Hindi lahat hindi lahat. May mga matitino rin sa kanila. Nakakagigil lang doon sa mga hindi seryoso. Asa na ba ako? Yun po yung sinasabi rito mga kapatid. Opo. Para mapataas itong antas ng edukasyon. Nagsama po ang grupo ng DepEd, ang CHED, ang Commission on Higher Education, ang Professional Regulation Commission, PRC, para ho iayos ang curriculum para po yung resulta ng licensure examination for professional teachers maganda. Marami ngayon mga batang teacher, mga bata. I mean, hindi na sila maliliit ang stature nila pero basta marami ngayon mga bata pa. Mga late 20s, mga 25, mga 30, basta marami sila ngayong ganyan at hindi ko alam kung ilang porsyento sa kanila yung seryoso. Opo, hindi ko alam. Iba pa rin sa mga naunang mga panahon. Mas mga seryoso yung mga teachers sa mga naunang panahon. Opo. Pagdasal natin sila kasi hindi biro yung trabaho nila. Huwag naman sana na mabigat kasi. Ako tingin ko dyan, napakabigat kasi pag nasa academe ka, minomolds mo yung utak ng estudyante. Malaki yung pananagutan mo. Kaya huwag kayong mag-ambisyon na kayo ay magiging mga educators kung wala kayong puso sa estudyante. Maghanap kayo ni ba yung trabaho? Kasi ilan na lang yung teacher na may puso sa estudyante. Ilang piraso na lang yan sa Pilipinas. Yung totoong may puso sa estudyante. Yung mga hindi nagbabagsak sa estudyante. Ba't may babagsak, di ba? Dahil ba mahirap, babagsak mo? Pinuntahan mo ba yan sa bahay? Inalam mo ba yung sitwasyon ng estudyante mo at binaksak mo siya? Graduating student pa naman. Binagsak mo. Hello? Ewan ko sa kanila. Mga kapatid, ito po ay direktiba ng ating Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Second Congressional Commission on Education, EDCOM 2. Opo. Na sinabihan niya ang grupo na ito na mag-propose sila para mas suportahan po yung solusyonan ng problema habang inaantay nila ang gagawin ng Kamara tungkol dito. Pero nauna dyan ay
nag-sign na po sa Malacanang ang Joint Memorandum Circular na ini-introduce nga po ito na Specialized Licensure Examination for Specific Degree Program. Okay na po to. Kasama po dyan yung Bachelor of Early Childhood Education, BEC-Ed, yung Bachelor of Special Needs Education, BSN-Ed, pangatlo, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, BTVT-Ed, ang Ed Education. Kasama dyan ang Bachelor of Physical Education, BP-Ed, at saka yung Bachelor of Culture and Arts Education, BCA-Ed. Ang plano ho ng polisiya na ito ay tiyakin na yung mga magtatapos ay sila ay maa-assess base po sa competencies na na-develop. Ibig sabihin, itong bagong sistema na ito ng specialization, makakatulong ito ng malaki doon sa mga magtatapos na mga estudyante. Kasi pansinin nyo, isa sa mga problema natin sa education, may mga nagtuturo ng ibang subject na hindi nila porte. Halimbawa ako, si Brad Calix, major ako sa Filipino, tapos pinagturo mo ko sa math. Ano mangyayari sa estudyante? Ano mangyayari sa akin? Hindi ko major yun eh. Minor ko lang siguro yun eh. Eh dito, parang ganon. Kung saan ka major, yan ang talagang specialization mo. Diyan ka dapat magturo. Para yung estudyante na tuturuan, hindi kung saan-saan pumupunta yung utak nila, sakto yung utak. Kasi yung teacher, nasa tama. Yun ang kanilang specialization eh. Values ka, nagtuturo ka sa English. Anong ginagawa mo sa English? Values teacher ka eh. Social studies ka, nagtuturo ka sa ibang subject. Ano mapapala namin na estudyante naman sa'yo, ma'am? Hindi mo pala specialization yan. Hindi pala yan yung major subject mo. Nagtuturo ka ng iba. Yan ang nangyayari sa paaralan sa high school ngayon. O TLE. Tapos nagtuturo ng ibang subject na hindi nila master. Eh di anong gagawin ng mga teacher na ganun? Eh di gagawa ng paraan, mag-aaral para may turo nila yon. Ang problema, hindi nga nila yon masyadong kabisado. Additional sa kanilang burden yon. Hindi nila pero yan ang reality sa Pilipinas. O kausapin mo yung mga teachers, yung mga parents, PTA. Kamusta ang quality ng education sa paaralan kung saan nag-aaral yung anak nila? Maraming kwento. At ayoko mambanat ang mga teachers dito. In fairness naman, kasi hindi lahat ng teachers ganyan. Hindi lahat ng mga schools ay ika nga ibang ginagawa nila. Pero ang reality, medyo kolela tayo sa education. Medyo nakakaya, pero totoo po yun. Marami nag-graduate even sa college. Imagine, hindi marunong magbasa at sumulat. Hindi makakompose ng isang malinaw na grammar, na statement. Nakapagtapos ng high school. Medyo may problema tayo sa isang banda. So, wala namang iba sisisihin dyan, mga kapatid. Ang mga nasa academe. Pero sa kabila ng problema natin sa education, may pag-asa pa rin po tayo. I think seryosohin nila. Sagrado yung trabaho nila at tayo bilang Katoliko, supportan natin sila na sana etong mga susunod na mga taon natin, yung mga anak natin, matuturuan ng maayos. Magkaroon lang talaga ng tunay na puso ang mga teachers natin. Yung malasakit sa mga estudyante. Yan ang kulang. Malasakit sa estudyante. Bihira na ngayon yan sa Pilipinas na may malasakit. Nakatutok sila sa kanilang sariling career at yung mga estudyante nila, tapos mag-aambisyon pa sila na pag nakita sila sa labas na ang kanilang masasabi sa teacher nila maganda,
Paano ka sasabihin ng estudyante mo na positive? Binagsak mo nga sila. Yung grupo nila, binagsak mo. Dahil lang yung kanilang project, na-late lang, binagsak mo. Yun ba yung tamang decision mo bilang teacher? Nakagigil lang po talaga, no? Pagdasal natin sila na sila'y mahimasmasan sa kanilang pinaggagawa. Walang hustisya. Opo. Mahirap naman makipag-away tayo mga parents, no? Pero huwag kayong basta papayag. Ako, hindi ako pumipirma basta-basta sa card ng anak ko. Pag meron akong problema dyan sa grades yan, pupunta ko yung teacher at magpaliwanag siya. Bakit, ma'am, saan nyo kinuha yung grade? Paano? Paliwanag nyo, educate me. Lumalaban po ko eh. Pag may alam ko mali, lalaban po ko. Yung tamang laban lang, ha? Oo. Huwag kayong matakot. Humarap sa mga teachers na sinasabi nila na medyo mabagsik. Huwag kayong matakot. Huwag kayong pasisindak sa kanila. Baka hindi lang nila alam trabaho nila. Kaya sila nagsisindak-sindak sa mga parents. Hindi dapat ganon. Mga walang puso yung ganon. Ang tunay na teacher, hindi nagbabagsak ng estudyante. Maski na gaano pa yan kapilyo, gaano pa yan kahina, aalalayan dapat nila yan. Nakakagigil talaga eh, no? Okay lang ba sa'yo, bigyan ka ng grade yung anak mo na, hindi niya deserve na grade? Oo. Okay. Yung mga sinasabi ko mga kapatid, personal ko yan ha. Wala akong gustong idamay sa inyo dyan. Personal ko yan. Kasi talagang mataas ang tingin ko sa mga teachers. Kasi nga yung nanay ko, teacher. 40 taon mahigit nagturo. Major sa English. Opo. At yung asawa ko po, teacher din. So medyo ang tingin ko sa mga tao na teacher mataas po eh. Kaya medyo pag alam ko lang na medyo hindi sila seryoso dyan, mas maganda pa mag-resign sila dyan. Huwag sila dyan kasi kung wala silang puso sa estudyante, wala. Mga kapatid, pag-pray natin ng DepEd, si Senator, si Secretary, Sani Angara, pag-pray natin, medyo mabigat yung trabaho niya. Pinalitan niya si Vice President, di ba? Si Vice President, trabaho niya dati to eh. Pero medyo ilalis siya dyan. So pagdasal natin ng DepEd, ang CHED, kasi napaka-importante yung trabaho nila. Walang biro mga kapatid. Napaka-critical ang trabaho po nila. Isa sa mga inaano ko yan na sana ang DepEd, ang CHED natin, ay makapag-produce ng quality ng mga estudyante. Dahil po sa kanila yan eh. Kaya tayo may mga mahusay na architect, engineer, accountant. Dahil po sa kanila yan. Dumaan sa kamay nila yan. Ako. Kaya maging proud kayo kung may kaibigan kayo, tropa kayo, kamag-anak kayo ng mga teacher at irespeto natin sila. Nakita nyo sila sa mall, ma'am, magandang umaga po. Ma'am, ako po estudyante nyo nagpasaway nun pero hindi nyo ako binagsak. Salamat po sa inyo. Pasaway ako estudyante, ma'am, naalala nyo, first year po sa ganitong school. Salamat po, binigyan nyo ako ng pag-asa. Takot ako sa math, pero pinasan nyo ako, maski na pa paano yung grades ko, nakasabit, pero okay na rin, pero hindi nyo ako binagsak. Salamat, ma'am. Lahat po ng mga naging teachers ko, ako'y nasa Maynila pa at ako'y pastor. Ma'am, salamat po. Nakapasa po ako sa subject nyo. Alam mo kung teacher ka na ganyan ang sasabi ng mga estudyante mo? Anong pakiramdam mo? Retired ka na teacher. Tapos yung mga estudyante mo, maganda ang buhay ngayon. Yung iba nasa abroad, nagtatrabaho. Mga manager. Hindi mo sila binagsak eh. Oo, mababa yung grades na binigay mo, pero dahil nakakaintindi ka, hindi mo binagsak. Nagkita kayo ngayon. The mere fact na pasalamatan ka ng estudyante mo na nagkita kayo sa mall,
nakita kayo sa ibang lugar o kaya babiyahe ka sa eroplano, may piloto ka na palang estudyante. After yung hard work mo bilang teacher, di ba proud ka? Hindi ba maiiyak ka? Bakit? Ma'am, ako po yung estudyante nyo 20 years ago. Ma'am, kilala nyo pa ba ako? Ma'am, section ganito ako sa school na ganito eh. Hindi ba maiiyak ka? Masasabi mo sa sarili mo na may kwenta kang teacher kasi hindi ka nang bagsak ng estudyante. Kaysa yung may binagsak ka tapos sa asa ka pa na yung mga binagsak mo, i-greet ka nila. Ang nakatatak sa utak nila, yung ginawa mo ng 30 years ago. Kaya sinasabi ko sa mga teachers natin, mga kapatid, umayos po kayo. Hindi kayo nakakatulong pag nagbabagsak kayo ng estudyante. Maski pa anong paliwanag nyo. Hindi nakakatulong yan psychologically. Matindi ho ang dating niya sa estudyante pagka nagbabagsak kayo. Maliban na lang kung hindi talaga pumapasok yan eh. Mag-repeat talaga siya. Pero yung trying his best, her best, hindi lang naipasa ng project ng na-delay lang ng ilang minuto dahil pinasunod mo sa standard mo. Ay nako. Mga kapatid, see you mamayang gabi, Lord willing, alas 8 ng gabi sa ating usapang Katolisismo. Magandang umaga po, taga Bago City. God bless. Samahan ka nawa kayo ng Lord, kapatid. Salamat po. Joseph Panyabiesa, salamat bro. Desa Salinas Abalo, salamat for joining. God bless. Tano, magandang umaga po. Sonet Senas, magandang umaga. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless po, salamat. Bro Levi Posadas, magandang umaga po, God bless. Regards po sa kay Pastor. Jimmy Oren, maraming salamat bro, salamat sa pag-join. Edremel Luberas Maribo, salamat bro. Elijah Eli, salamat. Michael Acohedo, Jerry Andigan, Pastor, magandang umaga po, salamat. Alben Bahan, salamat. Melvesio Bondaon, Ate Corazon Gagi, salamat po. Mer S, salamat. Nilo Bonita, maraming salamat. Ate Ya Montejo. At sa iba pa, mga kapatid. Mga kapatid, Lord willing, this coming Sunday ay mapapakinggan ninyo ako dito sa DYRL. Lord willing, alas 6 ng umaga. Sunday po yan. Opo. Kasama ko si Bro JB Akma. Ang mga Catholic Faith Defenders po ay meron po tayong mga programa sa DYAF dyan sa diocese. So, meron tayo dyan. Yung mga kasama ko nandyan, ako ho nandito sa FB, nakakonsentrate ako sa Facebook. Ito yung aking platform. And Lord willing, sa DYRL, 1035 kHz ako, dito sa Negros. Yung station dito sa downtown, malapit sa downtown. Ay mapapakinggan nyo si Brad Caris kasama si Bro JB Akma. Mga grupo kami ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, mga kapatid. So ipagdasal po rin yung aming preparations. So ang usual ko na gagawin doon ay magsishare ako tulad nito. Ang mga devotional type po. So pagdasal nyo po ako na magawa po natin yan, mga kapatid. See you mamaya. Usapang Katolisismo alas 8, Lord willing. At punta kayo doon sa YouTube ha. Sa YouTube tayo mamayang gabi. Doon nyo ako puntahan. Gagamitin ko first time ang YouTube channel. Ang State of Grace TV. At try natin naka-simultaneous sa FB account. Ha? Or tignan natin. Baka yung account na to gagamitin ko pero naka-simultaneous doon sa YouTube channel natin. Mga kapatid, if you would like to support Brad Calix sa ating ginagawa na apostolate na ito, pwede tayo mag-usap in person kung nais po ninyo. Ipagdasal natin patuloy si Mrs. sa kanyang sitwasyon.
ipagdasal po ninyo at maraming salamat po doon sa mga tutugon sa pangailangan ni Mrs. Opo, maraming salamat. Hindi namin kayo pwedeng bayaran ng anuman, kundi ho, panalangin lang ho talaga. Opo. Ang status ni Mrs. sa school ay siya po naka-on leave without pay. So wala po siyang sweldo. So bilang may karamdaman, tapos wala kang sweldo, siyempre medyo iba ang dating yan sa mga individual na may ganyan. We just trust the Lord sa lahat ng needs namin. Buti na lang po ay patapos na yung klase at bakasyon na. So praying po kami sa mga pangangailangan sa bahay that the Lord would bless us na may mga tao na gagamitin ng Panginoon Diyos para po sa pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa mga tutugon sa imbitasyon na yan, mga kapatid. Opo. Sige, tayo po manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat po sa umagang ito. Kami masaya sapagkat nakita namin dito na si Maria ay ginawa niya yung paghahanda sa paglilibing sa Panginoon sa pamagitan ng pagbubuhos ng mamahaling pabango sa paanan ng Panginoong Yesus. Hindi naging alintana kay Maria na yung halaga at yung kanyang ginawa ay it is an act of faith para sa kanya. Tulungan niyo po kami na sana sa aming mga paglilingkod sa inyo na willing kaming isacrifice yung mahalaga sa amin. Kasi hindi namin pwedeng tapatan ang kamatayan ng Panginoon sa krus. Walang pwedeng itapat doon. Walang yaman sa mundo. Walang diskarte sa mundo ang pwedeng itapat sa naging sufferings ni Jesus 2,000 years ago. When He gave His life for us. Nagkaroon po ng the great exchange na dapat kami magdusa, mamatay dahil kami makasalanan, inako lahat ng Panginoong Yesus. He died for us. And we would like to thank you, Father, for sending your Son, Jesus, para mamatay in our behalf. Tulungan niyo kami bilang Katoliko sa Pilipinas na maging mabuting Katoliko at godly na Catholic. Ngayong Semana Santa, seryosohin namin to. Hindi ito biro para sa isang tunay na Katoliko. Matuto kaming mangilin, matuto kaming mag-abstain sa ilang pagkain na hindi muna dapat kainin. At ipangilin namin itong Semana Santa na ito. Kasi ito isang pagbabalik tanaw sa napaka halaga na ginawa ni Jesus sa kasaysayan. Ang kanyang labis na paghihirap para sa mga makasalanan. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus, nagkaroon kami ng tsansa, pagkakataon, makilala ang tagapagligtas. Tulungan niyo po kami na paghandaan namin itong Semana Santa na ito, especially Huwebes Santo, Biyernes Santo. At ang pinaka-highlights nito, hindi yung kamatayan lang ng Panginoon, kundi yung kanyang muling pagkabuhay. Lord, salamat sa katotohanan yan. Dalangin po rin namin ang aming Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. We just pray for sa inyong pagkilos para sa kanya. Sa lahat ng mga kardinal sa Roma, sa Vatican. Sa lahat ng mga archbishop, sa lahat ng bishop, sa lahat ng mga monsenyor, sa lahat ng pare, sa lahat ng mga deacon, sa lahat ng mga layman. Pag-pray po namin sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga kaparian. Masuportahan namin sila sa kanilang mga ginagawa sa parokya. Ipagdasal namin sila, especially ang mga pari na exorcist na nagtataboy ng masamang espiritu sa katawan ng isang tao. Lord, praying kami para sa sitwasyon ni Mrs. sa kanyang karamdaman, sa nanay ni Apple, si Winnie Angel, at sa iba pa mga Katoliko na probably sa mga oras na ito ay inooperahan sa iba't ibang ospital sa Pilipinas. Pag-pray namin yung mga surgeons,
na hindi sila magkamali sa kanilang procedure na ginagawa. Pag-pray po namin, Lord, yung aming plano na equipping para sa mga Katoliko by June sa kombinasyong pagtuturo ng philosophy, theology at apologetics. Because we would like to protect the teachings of the church and to teach them how to defend the faith. Maraming salamat po sa katotohanan ng inyong salita at padalayan ko na gamitin niyo ang broadcast na ito pagbigay ng enlightenment at encouragement sa mga Katoliko nationwide at sa labas ng bansa na tumagal pa itong broadcast na ito at yung iba pang broadcast na sana gamitin nyo para makatulong sa ikalalago ng bawat isa. Lord, maraming salamat po. Pagpalain nyo mga CFDs sa buong Pilipinas. Panalangin po namin ang nalalapit na National Convention sa Cebu sa next month. Pagpalain niyo po ang mga dadalo ron ng mga CFDs sa buong Pilipinas. Samahan niyo po ang inyong pag-iingat po sa kanila. Lord, dalangin din namin lahat ng mga teachers sa DepEd sa CHED, sa lahat ng mga guro. Tulungan niyo sila. Napaka-vital and critical yung kanilang trabaho. Sila po yung humuhulma ng kaisipan ng mga estudyante. And I hope meron silang values, panatilihin nila ang takot sa Diyos. Yung talagang seryosohin nila yung kanilang trabaho. Ito'y sagrado. Kasi mga educators sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Sa kanilang bakasyon, ma-enjoy nila yung bakasyon at magmuni-muni sila sa mga nagawa nila sa mga estudyante, especially yung mga teachers na nagbabagsak ng estudyante. And I pray na magkaroon sila ng realization na hindi nila dapat yun ginagawa sapagkat hindi sila nakakatulong sa mga estudyante by doing that. Lord, maraming salamat at masaya kami sapagkat may mga full-fledged na mga teachers, alam nila kung ba't sila guro, naintindihan nila, very passionate sa pagtuturo, sa pag-instill ng values sa mga estudyante nila, yung kanilang specialization. I just pray ma-enjoy nila ang pagtuturo nila. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ma-enjoy namin ang maghapong ito. Maraming salamat din ho sa mga pastor namin na kasama namin dito sa broadcast ngayon. Samahan niyo sila sa kanilang mga churches at dalangin ho namin ang inyong pagkilos sa kanilang buhay din. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, pakishare yung ating video. Maraming salamat for watching at sana nga ho samahan tayo ng Lord sa buong maghapong ito. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa oras na ito at sa araw na ito. April 14, 2025, Lunes. Happy birthday. At sa lahat ng mga couple na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary, mga kapatid, maraming salamat sa inyo. God bless at pagpalain ng Lord ang inyong pagsasama. At sana ay magpatuloy ang pagpapatawad, ang tiwala sa bawat isa. Sa kanan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.